nga ang inbox. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox. Dito lang sa Abante. Ay, good morning. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na po ang Inbox. Ako po ang inyong kaabante, Eli Saludar. At syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 sa Abante Teletabloid. Mapapanood nyo rin po ang ating programa sa Sky Cable Channel 85, Converge sa Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa mga social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Hoy, samahan niyo po kami hanggang alas 12 ho tayo ng tanghali, 1.5 oras sa mga balitaan, pagtalakay sa mga mainit na issue, komentaryo at gain din po ang tabayanan yung mga reports ng ating mga Abante reporters, yung ating public service, yung ulat sa panahon at sa trapiko at syempre yung ating mga interview sa mga taong nasa likod ng mga maiinit na balita. Oras ho natin, 10:39 ng umaga at samantala dito ho muna tayo sa ating mga headlines sa mga oras na ito. DILG Secretary John Vic Remulla binira ang akusasyon ni Chavit, PBBM malinis sa flood control scandal. Senator Amy at Senator Ping Lacson nagbanatan. World War ho ito mga kababayan ha. At samantala gabinete ni PBBM nananatiling safe. Haharap pa sa economic briefing ng Malacanang. Headline. PBBM hindi aatrasan ang bantang impeachment. Yan po ang ating mga headlines, ang detalye, ang tabayanan at siyempre mga dagdag na report. O ito ho, yung ating flash report. O, nagkaroon po ng saksakan sa pagitan po ng dalawang pulis dyan po sa loob ng Campo Crame. Flash. Report. Alamin natin ang detalye kay Abante reporter Edwin Balasa. Edwin. Eli, nasa malubhang kalagayan. Report. Eli, nasa malubhang kalagayan nga ang isang pulis matapos itong saksakin ng isa nitong kabaro kanilang umaga sa loob ng CIDG headquarters sa Campo Crame. Kinilala ang biktima na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro na ngayon ay inoobserbahan sa pagamutan sa PNP General Hospital. Samantala, agad namang napigilan at kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect na si Police Senior Master Sergeant Michael Camillo. Sa inisyal na ulat na ganap ang insidente, dakong alas 7:30 ng umaga habang nag-aalmusal ang biktima sa loob ng kusina ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG. Nabatid na pumasok sa loob ng kusina ang suspect na si Camilo na may bitbit na patalim at pagyakap sa biktima ay agad itong sinaksak sa likurang bahagi ng katawan. Agad namang naawat ng iba pang pulis na nandoon ang suspect habang dinala sa paggamutan ang sugatang biktima. Lumalabas na base sa investigasyon, napansin ng ibang pulis na biglang nag-iba ang ugali ng suspect mula kaninang umaga. Napag-alaman din na sina Camilo at Castro ay kabilang sa sinibak at iniimbestigahan kaugnay ng pagnanakaw umano ng halagang 13 milyong piso sa isang pogo sa Bataan.
patuloy ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Edwin. Hello? Edwin. Okay. So binabanggit mo, ano ibig sabihin na parang nagkaroon siya ng kakaibang pagkilos? Ano ba ito? Tinopak o meron siyang personal na galit dito sa sinaksak na pulis? Eli, wala pang sinasabi, basta ang sabi lang ng ibang mga pulis, biglang parang ang tahimik nitong suspect na unusual sa ginagawa niya araw-araw. Okay. Hindi siya kumikibo. Hindi raw kumikibo tong pulis na to. Kaya hanggang nangyari nga kaninang 7:30 yung ginawang pananaksak dun sa kapwa pulis. Kasi maring merong atraso siya, may atraso itong sinaksak at kinimkim niya ng mga ilang araw na nahimik, yun, na sumabog ang galit. Or pwede rin na yung baka tinopak o ano ba. So siguro pwedeng naburyong diba? siguro, Eli, na sa tagal ng custody nila doon sa loob ng CIDG, hintayin natin maya-maya yung investigasyon na ginagawa nung CIDG hinggil dito. So pareho silang nasa floating status, parang gano'n? Yes, pareho silang nasa floating status. Okay. Okay. Ako si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa sa kanyang report na kung saan pulis sinaksak ang kapwa pulis. Diyan po nangyari mismo sa loob ng Campo Crame. Talagang iba na ho ngayon ang panahon, mga kababayan. No? Imbis na siyempre magkabaro at kasamahan mo sa trabaho, di ba? Ngayon, pero depende ho siguro sa motibo. Baka meron mo siyang personal na away, yung dalawa, or pwede ding naburyong at kung ano man nangyari. So, antabayan na natin yung mga dagdag na report tungkol ho dyan sa nangyari. Na kung saan ay grabe ho, no? Di ba, nasa loob ng Campo Crame, dapat safe po kayo. Kaya lang, kumusta, pareho silang nasa floating status, siguro wala silang baril. At kinumbis ka, no? Yung kanilang baril, pwedeng yung kutsilyo na lang ho ang ginamit. Okay, abangan natin ang mga gagawing investigasyon ng ating mga otoridad. Oras na natin, 10:45 na po ng umaga. At ito ho, matindi ho, mga kababayan. Dahil sa, di ba, sunod-sunod ho yung mga nangyayaring katiwalian dito po sa ating pamahalaan. At di ba, yung pinakamatindi ho, yung sa flood control project, na kung saan mga matataas na opisyal ng gobyerno ang, di ba, sangkot ho rito. Pero matindi rin ho ito. Ito, hindi ho natin pwede isang tabi yung nangyayaring katiwalian dyan po sa Bureau of Fire Protection. At ngayon ho, sumingaw na po ito hong kalokohan mo dyan dahil sa mismong itong si DILG Secretary John B. Cremulya yung kanyang mismong departamento ay maghahain po ng reklamo laban po sa ilang mga opisyal o tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ito po ay may kaugnayan sa di umano'y pagririgho at pagmaniobra sa pagbibiding at pagbili po ng mga fire safety equipment. Yun ho, mga kababayan. At may mga report na sila po ay nakatanggap po, no? O makatanggap din po ng 15 billion pesos na kickbacks kada taon. Naku, grabe ho ito. Laki ho nito Kung totoo ho ito 15 billion kada taon. So, ilan sila maghahati-hati dyan? So, mga milyonaryo pala yung mga taga Bureau of Fire Protection na sangkot dito ho sa katiwalian. At dito ho ay po kay Secretary Remulla ay yung unang 20 officials, ang dami ho nito mga kababayan, 20 20 ay probably maaring next week daw ho, no? Ay at isa pang highest ranking sa Bureau of Fire, no? Yun ho, talagang maaaring sila po ay makasuhan na. So, minani obra yung bidding. So, nagkaroon po ng tawag ho, parang sa DPWH din, yung bidding-biddingan. Yun ho. At para po ito sa fire trucks at iba pang mga equipment. So, talagang napakatindi ho nito kasi, di ba, sila po bibili ng mga fire trucks Pag nakakita nyo naman, iba talagang kung ano-ano na lang brand
mga kababayan. At siyempre sa bidding, buti naman at natututukan din ho itong problema diyan po sa Bureau of Fire. At so hindi lang pala sa DPWH, maging sa Bureau of Fire. Siguro sa lahat po ng mga tanggapan, mga kababayan, na kung saan ay kapag meron pong bibilhin na anumang equipment, siyempre dapat ho may bidding O yan po siguro dapat nabantayang mabuti, di po ba? Para alam naman natin na ganyan, kapag may bidding-biddingan, meron na po silang natukoy na supplier at kung sino yung mananalo, alam na natin, usapan doon. So pagkakakitaan po nila, di po ba? Okay, pagpapatuloy ho natin yan, samantala report muna tayo. Ito ho, pulong ng Technical Working Group ng ICI kaugnay ng asset recovery, muling lalarga. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Riluman. Abante Radyo Live Report. Eli, isasagawa ngayong araw, January 13, 2026, ang ikalimang pulong ng Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure ICI na may kaugnayan sa asset recovery. Ito ay sa gitna pa rin ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Ito rin ang unang pagpupulong ng TWG ngayong taon. Ganap ng 1:00 ng hapon magsisimula ang meeting sa tanggapan ng ICI dito sa Taguig City. Ang nasabing pulong ay pamumunuan ni Attorney Renato Paraiso, Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Layo ng pagpupulong na talakayin ng nagpapatuloy ng koordinasyon ng iba't ibang hensya ng pamahalaan kaugnay ng asset recovery, kabilang na ang mga hakbang upang mas paigtingin ang pagtutulungan para mabawi ang pera ng taong bayan. Sa huling datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot na sa 11.7 billion pesos ang halaga ng mga na-freeze na asset kaugnay sa flood control anomaly. Ako, Ryan. si Ryan. Eli? So magmi-meeting pa rin sila, hindi pa ba sila nakakaramdam na lulusawin na yung ICI na yan? Oo, Eli, patuloy yung pag-meeting. Ito nga yung unang-unang meeting nila at saka unang-unang ganap dito sa ICI matapos yung pagpasok ng 2026. Ayon naman din kay Attorney Osaka regarding dyan, wala pa naman din silang natatanggap na impormasyon o utos mula sa Malacanang regarding sa pag-alis nitong ICI. Kasi hindi man naman kailangan agad na sabihan. Yung yung body language na lang ng Pangulo at yung senyales may nag-resign. 2 na. Bakit walang kapalit? Ano ibig sabihin? Baka ayaw ng palitan, ang magiging persepsyon, lulusawin yan, di ba? Oo, yan din yung inano namin din, Eli. Kaya patuloy din kami na kumakalap din ng impormasyon mula kay Attorney Osaka kung sino ba ang papalit or may papalit ba talaga dun sa 2 umalis na commissioner. At saka yung nakuha nilang pondo sa nakaraan hanggang December lang ata, di ba? 2025 lang. Sa bagay, abangan natin, pero wala naman rin sila na itulong. Magre-recommend lang din sila sa ombudsman. Oo diba? nga, Dagdag lang yan. Ombudsman din yung committee. Lahat bagsak din sa ombudsman. Sige, abangan natin kung ano man mapag-uusapan nila dyan sa Technical Working Group. Yan muna ang update dito, Eli. Ako si Ryan Reloban. Abante. Okay, maraming salamat kay Ryan Reloban. So, yun ho, magpupulong pa rin po yung Technical Working Group ng ICI. Ako naman ho, mga kababayan, kung tunugan lang ho. At siyempre, di ba, mga senyales, may nag-resign 2 na po. Si retired Justice Reyes na lang naiwan. Tapos yung Executive Director, si Atty. Osaka. So wala na ho. Ibig sabihin ay, kasi kung talagang determinado pa ho ang Pangulo na ipagpatuloy yung trabaho po ng ICI, pagkaalis po ng isa, itong si dating DPWH Secretary Babe Singson, pinalitan ka agad, di ba? Wala po, tapos may nag-resign pa isa. So, hindi pa napapalitan. So, wala na ho yan. Ako naman, bilang, pananaw ko lang bilang taxpayer at komentarista, mga kababayan, wala namang naitulong yung ICI na yan Kasi, lang sila parang dinodoble lang ho nila yung trabaho ng ombudsman kasi mag-iimbestiga po sila, magpapatawag. Tapos, pagkatapos po nila na mangangalap ng mga impormasyon, kung ano man, iimbestigahan ulit ng ombudsman. So, magdodoble-doble. Hindi na, diretso na natin sa ombudsman. Di ba? At yung sa pribadong sektor, na halimbawa, yung mga contractor, dyan po sa DOJ, yun na lang po. Dagdag lang ho yan gastos ng gobyerno, ito ang ICI na yan.
Mga kababayan, may nagbulunga ho sa akin eh. Ewan ko lang kung totoo ito na meron di umano na mga naglalako na sige gusto mong wag masama sa investigasyon ng ICI, pag-usapan natin. May mga ganun ho na mga balibalita. Ewan ko lang ho kung ano ang bigat ho ng katotohanan na yan. Pero pinakamainam ho talaga, wala na ho yan, tanggalin na ho yung ICI na yan at idiretso na ho sa mga opisyal po ng gobyerno na sangkot dito po sa katiwalian, diretso na po sa ombudsman. At samantala sa mga kasabwat po di umano na mga opisyal ng gobyerno mula po sa pribado, yun po andyan yung Department of Justice o DOJ. So ganun na lang ho mga kababayan, wala ho uulitin lang ho kumbaga sa trinabaho ng ICI tapos uulitin ulit ang ng ombudsman. Wag na ho, diretsuhan na. Wala na ho mga ganyan pakeme-keme kung ano-ano, di ba? Gastos lang ho yan Buti sana kung libre ho yung yung ICI, wala po tayong ginagastos, okay lang po yan. Nakatutulong. Pero, kung dagdag pahira po sa pera ng taong bayan, wag na lang po, di po ba? Okay, samantala, oras na natin, 10:53 na po ng umaga. Ito ho si Cavite Congressman Kiko Barzaga, kakasuhan dahil sa post laban sa National Unity Party. Magkaso kayo na magkaso. Maabante sa balita, si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Eli, kinundi na ngayon ni Deputy Speaker at National Unity Party o NUP Chairman Ronaldo Ronnie Puno ang pinakahuling mga post sa social media at pahayag sa publiko ni Congressman Francisco Kiko Barzaga ng Cavite na nag-aakusa umano sa mga miyembro ng NUP na tumanggap daw ng suhol. Tinawag ni Puno ang mga paratang na walang basehan, pabaya at masamaan niya ang layunin. Ayon kasi kay Barzaga, tumanggap umano ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon ng ilang mambabatas ng NUP para suportahan si Speaker Romualdez noong halalan sa Kamara noong 2025. Ayon kay Deputy Speaker Puno, walang kalaban ang Speaker. Walang naganap na labanan. Ang sabihing may binayad na suhol sa isang sitwasyong walang kompetisyon ay illogical. Kinundi na rin ni Puno ang lawak ng paratang dahil hindi lamang isang individual, kundi ang buong partido ng NUP ang nadamay. Sabi ni Puno, pinili niyang dungisan ang lahat ng miyembro ng NUP at isang partidong minsang pinamunuan ng ama at isang partidong kinabibilangan noon ni Congressman Kiko Barzaga. Naniniwala si Puno na ang baligtarin ito at akusahan ng NUP ng kriminal na gawain ng walang ebidensya ay isang pabaya at lubhang irresponsableng pagyurak sa katotohanan. Kinumpirma ni Deputy Speaker Puno na magsasampa siya ng kaso laban kay Barzaga kaugnay ng mga paratang. Binigyan din niya na sa legal na paraan na lulutasin ang usapin at magkikitaan niya sila sa korte. Sinabi ng NUP na buo ang suporta nito sa mga miyembro at hahabulin nito ang lahat ng maaaring legal na hakbang laban sa mga paratang ni Barzaga. Ang NUP ang kasalukuyang ikalawang pinakamalaking partidong pampolitika sa House of Representatives. Ako si Mavic Trinidad. Abante! Okay, maraming salamat kay Mavic Trinidad mula po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, ipagpatuloy ho natin kasi ako mas interesado ako rito sa issue po ng kickback sa Bureau of Fire Protection kasi alam naman natin dyan sa mababang kapulungan talagang ganyan yung mga batuhan ng mga aligasyon ng mga politiko. Kung di kasuhan, mas maganda makasuhan po itong si Congressman Kiko Barzaga at kung wala ho siyang katunayan o ebidensya sa kanyang mga akusasyon. Samantala, dito ho, sabi po ni DILG Secretary John Vic Remulla, ito, ang laki ho nito 15 billion yung kickback ho sa kada taon. Ang laki, ilang mga opisyal ho ito ang nakikinabang dito sa 15 billion. So siguro kung mga nasa ilan kayo, kung mga hindi lang naman siguro 10, siguro kung mga 50. Pag-atitian, laki ho nito, 15 billion. So mga milyonaryo ho ito mga kababayan. Ito ho, sabi po ni Secretary Remulla, ito ho yung isa yung sa fire extinguishers na nagkakahalaga ng 30 million pesos at sprinkler system
na nakakahalaga ng 17 million. Ito po ay binili, no? At sinasabi niya, ito, expensive, no? Yung kanyang pagkaka-describe ay napakamahal. Expensive. At na kung saan, ito raw po ay binili ng Bureau of Fire Protection officials allegedly sa sa management of a building ay sa may Quezon City ho ito. Ito. At ayon po kay DLG Secretary, sa mga nakaraan may mga may mga na-relieve na po na Bureau of Fire Protection officials. Ito po yung mula sa Quezon City. So, ito hong binabanggit niya ng mga opisyal sa BFP ay mga taga Quezon City. Ito. Yung 30 million na fire extinguishers at 70 million na sprinkler system kasi kailangan yan sa mga gusali, di po ba? Para kung magkasunog, yan po isa makatutulong para mahupa at mapatay itong sunog. So, yun ho, mga kababayan. Matindi ho ito mga nangyayari, no? At bukod ho dyan, sa Quezon City, meron daw pong BFP National Capital Region 30 million fire extinguishers. So, yun ho, kasi alam nyo ho, dyan sa Bureau of Fire ay, halimbawa, magkakaroon po ng inspection yan sa mga building. Tapos, titingnan, halimbawa, mga kasi yung mga fire extinguisher, nag-expire ho yan. Ewan ko, kung isang taon, ano man. Tapos, sasabihan po establishment, doon ka kumuha sa yung sa supplier na yun. Tinuturo na ho, mga kababayan. Ito, doon ka, pag kumuha ka ron, okay na, mabilis kang mabibigyan ng permit. Kasi ini-inspect po nila yan Pag hindi ka naklaro sa kanila, Bureau of Fire, hindi ka makapag-operate, di ba? Ang iyong negosyo sa isang gusali. Pero kung sumunod ka, doon ka kumuha sa bata nilang supplier, ayos na, mabilis, di po ba? So, napakarami, pati yung mga sprinkler niya, kung ano man, magtatayo ka ng building, dito kayo kumuha itong supplier na ito, kasi kausap na nila. Meron na ho. Kung mag-isa meron na. Parang yun sa mga polis, nung nagko-cover ho ako, kapag meron pong may nangyaring krimen, di ba, patay. Meron na kagad tinatawagan silang puninarya. May suki na kasi may komisyon sila roon. Minsan nalayo dati may nakoberan ako halos ilang hakbang lang ho, nandun may puninarya roon, pero iba ang kumuha. Kasi hindi nila kausap yung malapit na puninarya. So may mga ganyan. Kaya may mga kanya-kanyang siguro sideline ho, mga kababayan. Di po ba? Pero ito mas matindi. Buti sana kung yung fire extinguisher or itong mga sprinkler na ito, yung supplier matino. Maganda ho yung quality. Pero alam nyo ho kasi kung sa laki ho ng tong pots, halimbawa ako negosyante ng fire extinguisher, yung bibiling ko sa pinagkukunan ko, yung medyo mababang klase kasi magbibigay ka sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection di po ba? Gaibi ka ron tong pots. Ano mangyayari? Kaya kasi ang kadalasan sinasabi, hindi, display lang naman yung fire extinguisher na yan dahil sa talagang bibihira naman magkasunog, di ba, sa mga malalaking gusali. So, display lang yan at talagang pinagkakakitaan lang ng mga taga Bureau of Fire Protection. So, maganda ho ito Itong aligasyon na ito, dapat matigil ho ito, mga kababayan. At sabi ho, maaari next week, baka magsagawa po ng press con, ito pong si Secretary Remulla, para ibunyag at idetalye ho kung sino-sino yung mga sinasabing sangkot, di umano, dito po sa katiwalian, diyan po sa Bureau of Fire Protection. At hindi lang po sa NCR, marami rin po. Tapos talagang, di ba, iba't ibang bahagi, nationwide ho ito. Pag may mga building ho, yun ho, talagang may negosyo sa mga supplier. So talagang binamagic po nila yung isinasagawang bidding. Okay, so samantala, marami pa ho tayong issue na pag-uusapan. Babalik po ang inbox. Oras natin, 11:02 ng umaga.
Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga ginintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigyan yung tulong, lalo na itong Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at siyempre ako pa rin po inyong kaamante Eli Saludar. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali at magkakasama. Siyempre tayo po tatalakay sa mga mainit na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman. At talagang ngayon kaluwat kanan ho yung mga usapin na may kinalaman sa iskandalo. At talagang dapat po siguro ay talagang ano bang dapat nating gawin dito ho. Talagang magbantay ho tayo mga kababayan, at hindi yung basta-basta na, di ba? Kung ano lang, no? Hindi ho pwedeng basta magmasid lang ho tayo, talagang tingnan ho natin yung mga pinagagawa po ng ating mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan. So, yun ho. Ngayon ay patuloy po yung ginagawang investigasyon ng gobyerno, particular po ng ombudsman. Di po ba? Sana po ay magtuloy-tuloy yung kanilang maayos na investigasyon dito po sa napakalaking anomalya at iskandalo dito po sa ating bansa. At sa January 19 ay muling babalik po ang Senate Bureau Committee, bagamat nakabakasyon po at wala pang sesyon ang dalawang kapulungan. Pero ang Senate Bureau Committee ay magsasagawa po ng hearing yung para may kinalaman pa rin sa flood control. May mga naimbitahan at itatanong ho natin itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan nangako noon na December 17 babalik, hindi pa. Minabuti ho natin na makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration para malaman po natin yung issue ito. Nasa linya po natin ang spokesperson ng BI, si Ma'am Dana Sandoval. Magandang umaga po sa inyo. Hi, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng mga tumatangkilik ng inyong programa. Opo. So, unang-una po sa lahat, kumustahin muna namin ang Bureau of Immigration at sa natapos po na holiday season. Alam ko talagang napakaraming pong trabaho. Pero sa ngayon, kumusta pa rin ho yung pagdating ho ng mga turista dito po sa ating bansa na dumadaan po sa Bureau of Immigration?
Naku, tuloy-tuloy pa rin po yung peak season natin ngayon. Ang inaasahan po natin, itong peak season natin ay aabot po mga until 2nd, 3rd week of January. Yan po talaga yung karamihan ng mga bumabiyahe, yung mga umuwi po dito ng mga kababayan natin na nakatira abroad. Babalik na po sila sa kanilang mga residences, yung mga OFWs po, magsisiuwian na rin po after the holiday season. So far, madami po ang ating arrivals and departures. Ang atin pong pinakamataas siguro na naitala na arrivals is around 61,000 arrivals kada araw. This was sometime in late December. So ano po yan, tuloy-tuloy po yan, titigil po ng bandang Pebrero at muli na naman pong tataas yung bilang ng mga biyahero pagdating ng around March and April. Opo. So, Ma'am Dana, kumusta naman yung sa mga turista, bukod doon sa mga balikbayan at mga OFW, yung turista, ano po yung mga kanilang saan po galing? Ano yung taga saan? Yung mga nagtutungo ngayon dito po sa ating bansa, yung dagsa? Ang pinakamarami po doon sa ating data is yung Koreans pa din. Hindi pa rin po natitinag ang mga OPA sa pinakamarami po na arrivals natin in the Philippines for foreign nationals. Sumunod po yung mga taga Estados Unidos, and a lot of other visitors are coming from Japan, from China, from Canada. Pero so far, yun po yung top natin ng mga arrivals in the Philippines. Ayun, opo. Okay, at samantala, yung issue dito sa atin, yung sa controversial na flood control, ay yung mga naunang umalis, di ba, yung nakaraan holiday season, may mga nakabalik na ho ba? Yung may mga nasa Ilbo? Opo, wala naman pong mga parang outside the country or suspiciously outside the country po dito sa mga nasa lookout bulletin natin. But ayun nga po, from those who have not returned since the beginning, wala pa rin po, no return pa rin po from them. At particular na tutukoyin natin ay ito pong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, kasi yung una ay pangako niya December 17, babalik siya, di ba? Isang buwan lang siya doon. Pero ngayon ay dumaan na po sa ating immigration, wala po na record na nakabalik na ng bansa. Wala pa pong return ang dating Secretary Manny Bonoan from the time na siya po ay umalis ng bansa. Tama po kayo doon sa ating tala, ang kanya pong pinangako ay siya po ay babalik by December, but so far wala pa po tayong nakitang return niya. Yung dito naman kay Zaldico, at I'm sure yung inyo pong counterpart sa iba't ibang mga lugar, ay nahihinga nyo rin po ba ng impormasyon? Kasi di ba, wanted na itong si dating Congressman Zaldico dito sa Pilipinas, at bagamat yung DOJ, NBI nakipag-ugnayan na sa Interpol. Pero kayo po sa immigration, ay tumutulong din ho ba kayo sa pag-monitor? Kasi kahit na kanselado na po yung Philippine passport ni Zaldico, may mga ulat na meron po siyang ibang passport So ano pong narinig niyo po ng mga impormasyon? Yes, while it's not within the jurisdiction po of BI kasi siya po ay Pilipino na humaharap po ng kaso in the Philippines. Tumutulong po tayo sa law enforcement in terms of monitoring na travels niya po in and out of the country. Meron din po tayong assistance sa law enforcement when it comes to intelligence information na nakukuha naman po natin sa ating mga counterparts. Di ko lang po siguro maaring i-disclose ngayon yung mga na-gather natin na intelligence info. Pero ito po binabato natin agad once we get hold of information, binibigay po natin sa Department of Justice, which is the mother department ng BI and the NBI. So nagagamit po ito ng NBI doon sa mga investigasyon nila to locate his whereabouts. So sa pangkalahatan at yung dyan naman po sa airport at iba pang mga paliparan, kumusta naman at kasi may mga, di ba, sa nakaraan, so bakit hindi maiwasan talagang pagdagsa po yung mga pasahero, talagang humahaba po yung pila sa immigration. So magagawan po ba ito ng paraan sa mga susunod pa at ano pa ba yung mga makikita o maabangan ng publiko na improvement sa serbisyo po ng immigration?
Yeah, so far po maganda po yung nakuha natin na feedback nitong holiday season because of the new electronic gates po na dineploy ng NNIC sa paliparan na nagagamit po ng BI at ng mga traveling public. So ito po malaking bagay to lessen the load doon sa immigration area kasi napapababa niya po up to parang 5 to 10 seconds na lang ngayon yung processing from the usual 45 seconds. So it's a big win for us sa paliparan po. And for 2026, actually ito pong mga electronic gates na to, we are expanding to all international airports nationwide. So hindi na lang po ito sa NAIA makikita. Magagamit na rin po ito ng mga biyahero sa ibang mga paliparan natin sa iba't ibang lugar. So this would really ease up the congestion in the immigration area para naman po mas maraming time yung mga kababayan natin na ma-enjoy po yung oras sa kanilang mga pamilya once they get home to the Philippines. So Ma'am Dana, meron pa bang na-intercept ang BI yung mga kababayan nating Pilipino na maaaring sila po ay biktima ng human trafficking o iba naman na mga illegal recruiter na nagkukumbinsi sa kanila na kunwari turista tapos pagdating doon magtatrabaho kasi di ba ang dami na sadlak doon sa ibang bansa na kung saan pagdating doon talagang mas matindi ang problema ang nangyayari sa kanila. Parang it's not stopping, hindi natin nakikita to na tumitigil. At bagkus nag-evolve po in terms of the modus that they are doing sa mga pag-recruit nila ng mga kababayan natin. There was another group po, 2 individual na na-intercept po sa NAIA Terminal 3 a few days back. Russia naman po ang punta upang magtrabaho as laborers. Bukod pa po yan dun sa nakikita nating trend na mga inaalok upang magtrabaho sa mga call centers sa ilang Asian countries pero they end up as scammers sa ibang bansa. So these are the more common trends that we've been seeing, and even during the holidays po kahit nung New Year, nung Kapaskuhan po meron po tayong nai-intercept na ganito po mga kaso. Kaya nalulungkot po tayo na despite the so many warnings that we've been sending, yung mga kababayan po natin still continue to risk yung opportunity thinking that it's going to be a good thing that they will encounter dun sa ibang bansa. Ayan po. Okay, Ma'am Dana, at siguro paalalahanan din po natin yung ating mga kababayan na yung iba nakukumbinse na yung hindi na dumidiretso sa dumadaan sa DMW natin o sa OWA o POEA. Tapos pagdating doon na lang ayusin mo yung papel mo. So wag na ho sila magpabudol sa mga ganyan na Ma'am Dana, di ba? Tama po yung sinabi niyo, budol ito. Huwag kayong maniniwala sa mga budol na yan. Kung nais po ninyo na magtrabaho abroad, wala pong problema. Napakaganda po. Maraming good opportunities outside the country. But let's make sure to protect ourselves. Kasi the government can give you all the protection na maaari. Pero at the end of the day, tayo po ang magdedesisyon sa ating mga sariling buhay. Kaya protektahan po natin ang ating mga sarili. At huwag po tayong papayag doon sa mga alok na shortcuts nitong mga illegal recruiters at human traffickers na to. Kasi ang ending po, tayo din po ang lugi dahil doon sa mga nakukuha natin na information sa mga repatriates, pinagbabayad pa sila ng malaki bilang ransom para pupayagan lang silang umuwi. So let's not risk that. Let's protect ourselves by ensuring that we get to work, kumuha po tayo ng trabaho sa legal na pamamaraan. Okay, Ma'am Dana, salamat po sa inyong oras sa ulitin. Magandang araw po sa inyo. Salamat po and magandang umaga. Yan po si Miss Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. So yun ho mga kababayan, at isa po sa ating natanong na hanggang sa ngayon na dapat ho ay makauwi na dito sa ating bansa December 17, 2025. Ito pong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan pero hanggang sa ngayon ay wala pa ho. So aabangan natin ang magiging aksyon ng Senate Blue Ribbon dito or baka naman umuwi bago mag-January 19 kasi ipapasabpina na po siya. Ito pong si dating Secretary Bonoan ng Blue Ribbon Committee.
At kapag hindi po dumalo, ay warrant of arrest na ang kasunod niyan. Ayun. So, siguro sana naman bumalik ko at para sagutin, no? Ng dating DPWH Secretary yung mga napakaraming tanong dito po sa issue ng ng sinasabing katiwalian sa ahensya na kanyang dating pinamunuan at diyan nga nakasentro dito po sa flood control projects na ito. Okay, oras na natin 11:17 na ho ng umaga. Samantala, ito isa pa hong malaking balita at sa mga taga-subaybay ho natin dito po sa Abante Radio at gusto niya rin magbasa sa Abante News Online. Ito ho, kasi marami ho tayong mga balita ho rito, kompleto ho kami. Gusto niya naman dito, Abante Radio, nakaradyo ka na, TV pa. O gusto niya naman sa Billionaire News Channel, lahat ho. Pero ito sa Abante News Online, ito ho, ibinunyag po ni DILG Secretary John B. Cremulya na inalok umano sila ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ng halagang 1 billion. Billion ho ito, hindi milyon. 1 billion pesos ng halaga na yan na para matapos daw yung isang kaso sa flood control scam. Malaki ho ito, 1 billion. So kung dalawa ho sila tig 500 million. Malaki-laki ho ito. So sabi po, meron daw pong lumapit sa kanya at through an intermediary, nag-offer sa aming magkapatid ng 1 billion pesos para matapos ang kaso nila. Pero sabi namin, no deal. Nabigla ako roon, sabi ko na lang, wag na. Yun ho. Sino kaya ho ito? Sana ho, maganda, ibunyag ho ni Secretary John B. Cremulya kung sino ho ito. Or, dapat po nagsagawa ho kayo ng entrapment operation. Di ba? Pina-entrap nyo, palagay ko, talagang marami yung sasaludo sa inyo. Sa magkapatid na Remulla, biro mo, nagtangkang parang, suhol po ito at parang susuhulan po sila para ayusin. Matapos ito hong problema sa flood control. Kaya lang, wala Hindi naman ang binanggit ni Secretary Remulla. So lilitaw ho ito, kwentong kutsero pa ho ito, mga kababayan. Sana banggitin ho, di ba, para magsilbing babala sa iba pa hong mga sangkot dito po sa flood control na wag mo sila magtatangka na manuhol. Di po ba? Kasi magiging perception ho rito 1 billion, baka naliitan. O kaya naman, baka naman kwentong kutsero lang. Yun ho. Sige, Secretary. Ilantan nyo kung totoo, kung sino, di po ba? At dapat kasuhan nyo ho Bawal ho yun, nanunuhol sa opisyal ng gobyerno, di po ba? Okay, samantala, oras na natin, 11:19 na ho ng umaga. At samantala, dito muna tayo, alamin nga natin ang lagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Weather Report. Nasa linya ho natin ang Pag-asa Weather Specialist, si John Manalo. John? Sir Eli, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay, meron po tayong minomonitor na low pressure area. At ito po ay popost natin o i-declare mamayang alas 10 ng, declared na po ito tulad nung binanggit natin. At yung kaulapan na associated dito sa low pressure area na ito ay umaabot hanggang Davao Region. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin sa Davao ay makakaranas ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan. Ganon din naman yung epekto ng shear line dito sa Cagayan, Isabela at Aurora. Pero yung northeast monsoon, bukod sa malamig na temperatura na dala nito, ay may dala rin naman ito ng mga kaulapan. Kaya posible yung mga light rains o pag-ambon dito sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi natin binanggit, ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Wala po tayong nakataas na weather advisory at gale warning. Yan yung babala natin sa malalakas na ulan at matataas na alon. Pero yung low pressure area na binabanggit natin ay patuloy na nakikita natin na magde-develop. Posible po bukas ay maging isa na itong tropical depression. At ang magiging local name po nito ay Ada. Babaybayin niya. Bali yung lokasyon niya sa Philippine Area of Responsibility ay nasa southeastern part. And then magmo-move siya pa northwest papunta dito sa Eastern Visayas. By Friday, lalo na po sa Saturday, ay makaka-apekto ito dun sa mga kababayan natin sa Visayas. At ang magiging movement dito sa kasalukuyan nating analysis ay pa northward.
So para sa karagdagang impormasyon at saka ano yung mga probinsya yung talagang maapektuhan nito, ay umantabay tayo sa mga susunod na ilalabas ng Pag-asa patungkol sa update dito sa LPA na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula sa DOST Pag-asa. Okay, maraming salamat kay John Manalo ng Pag-asa Weather Forecasting Center sa kanyang report. At tulad ho, mga kababayan, di ba, dito po sa atin, biglang araw, tapos medyo malamig-lamig. Alam din naman ho dito sa Pilipinas hanggang Pebrero talagang makakaranas po rin tayo ng magandang sabihin natin, kasi yung amihan pa rin, no? Yung lagay ng panahon, malamig at sa madaling araw, kaya may mga tao ngayon, may mga sinisipon, inuubo kasi papalit-palit po yung klima. At syempre may mga bigla namang uulan. Wala namang bagyo. Biglang uulan, di ba? So ingat lang ho tayo at magdala ho tayo lagi ng pananggalang sa ulan. At alam niyo ho, pinaka-mainam din yung ating pagkain, no? At siguro kung pwede, kung may budget ho tayo, vitamin C. Pang dagdago sa resistensya. Kasi napakahirap po, lalo na po sa mga padre de pamilya naghahanap buhay. Dapat lagi ho kayong malusog, at talagang kayo po ay bawal po magkasakit. Kasi sa bigat po ng responsibilidad na nakaatang po sa inyong balikat na kung saan ay talagang itinataguyod, lalo na yung kabuhayan, yung pag-aaral ng mga anak, yung pangangailangan sa pang-araw-araw, yun po importante. So, yun ho. At sa mga bata ho, pasukan na ho. Pinag-aaral ho kayo, mag-aaral na mabuti. Kasi napakahirap po ng buhay ngayon. Yung mga nasa public school, libre man ang inyong matrikula, pero may gastos pa rin ang inyong magulang, no? Sa araw-araw na mga baon nyo, pangkain, o kung ano man, pagbutihin natin ang pag-aaral. Kasi dito po sa Pilipinas, at talagang yung dihadong-dihado ka pag hindi ka nakagraduate. O di po ba? Kasi kulang po yung oportunidad. Kapag dito nga sa atin, graduate na nga ng kolehiyo, di ba? College graduate na ho, mga kababayan, hirap ako makakuha ng matinong trabaho, di po ba? Kasi yung minsan, yung nangyari, ano issue, yung mismatch ba yun? Alam mo, graduate ka sa ganito, dahil sa gusto mo agad na magkaroon po ng trabaho, nagmamadali ka kahit na yung kurso mo iba sa pinapasukan mo sa isang kumpanya, okay lang. O, halimbawa, sa mga shopping mall, di ba? May mga college graduate ho dyan, pero ang kanilang trabaho, sales lady. O, sa mga supermarket, kung ano man, di ba? May mga graduate ho na ganyan, Pero sila po yung napipilitan dahil sa yun lang available, dahil sa kulang po yung yung oportunidad, di po ba? So dahil sa hirap po ng buhay, yun lang ho. Graduate na ho yun, hirap pa ho makakuha ng talagang, sabihin natin, mas komportable at maayos na trabaho depende sa kanilang kurso. Lalo na ho kung hindi ka graduate, hindi po ba? Alam mo, inabot ka ng high school, pero may mga maswerte naman, talagang masipag, talagang nagbabanat po ng buto, no? Iba pumapasok ko sa construction, kung ano man, kanya-kanya ho tayong diskarte. Pero basta pinaka mainam ho rito, dapat ho, maghahanap buhay po tayo, yung tama at walang illegal ho na gagawin. Okay? Oras daw natin, 11:25 na po ng umaga. At samantala, dito ho tayo. Alamin natin sa mga oras na ito ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Traffic report. Nasa linya po natin si Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Emma. Sir Eli, magandang umaga po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga taga-subaybay ng programa. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ng traffic sa bahagi nitong EDSA southbound lane, may bahagyang pagbagal na mararanasan yung mga motorista. Makalampas po nitong Muñoz, patungo ho dyan sa may Bansalangin U-turn slot. Moderately moving din sa may bandang service road po ng Quezon Avenue southbound. Maluwag naman itong patungo po ng Timog at dyan banda sa may Monte de Piedad bago po makarating itong intersection na underpass ng Aurora Boulevard. Asahang may pagbagal pa rin nagiging usad patungo dyan sa may direksyon po ng Santolan hanggang makarating po kayo ng Connecticut. Light to moderate naman pagsapit dyan sa may approach po ng Ortigas.
Samantala dito sa may tapat ng Ortigas MRT Station, patungo po kayo ng Shaw Boulevard Crossing. Katamtamang pagbagal yung mararanasan. Makalampas naman po niyan ay Banayad at may kaluwagan patungo dito sa may Boni at Guadalupe. Approaching ng Estrella, muli makararanas po yan ng pagbagal patungo po kayo ng Buendia, Makati. Sa mga paggawi po ng EDSA Pasay, mula dito sa may pagbaba ng Magallanes sa flyover, patungo dyan sa may direksyon po ng Taft Avenue, katamtaman hanggang sa mabagal yung nagiging usad. Samantala, ang EDSA northbound lane sa mga oras po na to, galing ho dyan sa may Makapagal, light to moderately moving po niyan. At maging itong approach po ng Double Dragon, patawid po kayo na EDSA Ross Boulevard intersection. Nagiging mabagal din po yung usad ng mga sakyan mula dyan sa may Park Avenue, patungo po kayo ng tramo EDSA. Samantala, itong mga paggawi po ng Makati, mula dyan sa may pagbaba po ng Magallanes flyover, katamtaman hanggang sa mabagal yung usad hanggang makarating po kayo ng Buendia. Makalampas po niyan, light traffic patungo dito sa may direksyon po ng Kalayaan at Orense. Pero pagsapit po dyan sa may Guadalupe, asahan muling makararanas po yan na mabagal na usad patungo po kayo ng Shaw Boulevard hanggang dito sa may bahagi po ng Mega Mall. Sa mga paggawi naman po ng Cubao, light to moderate traffic mula dyan sa may area po ng Pitwazon hanggang makasapit o makalampas po kayo ng Aurora Boulevard intersection. Light traffic din kung kayo paggawi po ng Quezon Avenue at SM North EDSA. Samantala sa mga patungo naman po ng Balintawak, mararanasan po yung mabagal na usad mula dyan sa may bahagi po ng Dario Bridge hanggang makababa po ng Balintawak Cloverleaf. Sa mga dadaan naman po ng C5 sa mga oras po na to, galing ho dyan sa may area po ng UP patungo ng CP Garcia southbound, light to moderate yung sitwasyon. Maging dito sa may Xavierville Avenue, patungo ng Service Road ng Aurora Katipunan, may bahagyang pagbagal ng sitwasyon. Mabilis naman na kung kayo pagawi po ng Eastwood area. Samantala dito sa may bandang Green Meadows, pagawi po kayo ng Ortigas, katamtaman hanggang sa mabagal yung usad hanggang makasapit po kayo ng Lanusa. Moderately moving din po itong paakyat ng Bagong Ilog. At makalampas naman po ng Bagong Ilog, maluwag patungo kayo ng Kalayaan, maging mga pagawi sa may bahagi po ng Market. Ang C5 northbound, may katamtamang pagbagal na mararanasan makalampas itong Levi Mariano Avenue patungo ho dyan sa may McKinley. Yung mga pagawi naman po ng Kalayaan, sa ngayon po ay moderately moving po yan hanggang makababa po dito sa may bahagi po ng Bagong Ilog. Ganoon din po yung sitwasyon pagsapit dyan sa may area po ng Lanusa area hanggang dito sa may Eagle Street. Samantala sa mga patungo naman po ng Katipunan, sa mga oras po na to, light to moderate na yung mismong tapat ng Ateneo patungo dyan sa may direksyon po ng CP Garcia. Paalala pa rin po yung ating number coding scheme ngayong araw po ng Martes. Nakaschedule po yung mga private vehicles with plate ending 3 and 4. Mamayang alas 5 po ng hapon magbabalik po yan hanggang alas 8 po ng gabi. Yan po ang latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo. Okay, maraming salamat kay Emma Loristo ng MMDA Metro Base. Inyo pong napakinggan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga oras na ito At baka may narinig ko kayo na, naku, ang luwag ho ngayon tapos baka maya-maya, ilang minuto lang pwede ho magpalit yung sitwasyon. Alam nyo naman dito sa liit po, kipot ho ng kalsada, lalo na po dito po sa Metro Manila, ay konting may magbarubal lang ho ng mga motorista, wala na. Talagang babagal na ho at yung mga kamote rider, yun ho. Or yung mga abusado na mga jeepney or taxi driver o bus. Grabe ho talaga, no? Talagang wala ho wala hong katapusan yung problema dito po sa atin. Kasi kayo ho, siguro yung ating mga motorista or commuters, nakikita nyo ho yung mga bus, pag magbaba o magsakay, pwede namang itabi. Bus, jeepney, taxi, pwede na pong itabi. Di po ba talagang kung saan huminto, halimbawa kung saan pumara, doon ihinto agad Parang robot. Wala po na, yung igilit mo ng gusto para hindi ka makaabala. Wala ho, mga walang pakialam. Dapat ho ganyan talagang nagsasagawa po ng operasyon po yung ating mga otoridad. At talagang hulihin po yung mga ganyan.
Kasi ito po yung disiplina, talagang nakakagigil ho mga kababayan eh. O, nakikita ko, susundan ko na sasakyan. Tapos, biglang hihinto, hindi man lang itinabi. Yun, magbababa pala ng sasakyan. Ng sakay. Magbababa ng pasahero. Hindi man lang itinabi. O yung iba naman, mga kababayan, ay, di ba, yung bukod doon sa mga driver na walang disiplina, may mga commuters din walang disiplina. Yung jeep or taxi o bus na hindi pa ho nakakagilid, hinaharang na ho mga kababayan, so ihinto. Nasasakop yung hanggang 2 lane. Yun ho, pare-pareho mga kababayan. At siyempre, yung mga pribado rin ho na motorista, marami rin po na mga walang disiplina. So halos lahat. Talagang ang dami yung problema dito sa Pilipinas, di po ba? Siguro panahon na talagang kaya lang pag ipinatupad naman yung mga yung mga no contact policy na yan, kung ano man, sabihin anti-poor. Ay nako talaga naman, di ba? Okay, samantala report muna tayo. Panawagan ng AFP sa mga magulang, huwag hayaan ang mga anak na malinlang ng rebelde na grupo. Umaabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Ipinaalala ng Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command sa mga magulang na mas paigtingin ang paggabay at pagbabantay sa kanilang mga anak upang hindi malinlang at ma-recruit ng mga rebelding grupo. Ayon kay SOLCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balaoro Jr., mahalagang alamin ng kabataan ang tunay na layunin at pagkakakilanlan ng mga recruiter at huwag basta maniwala sa matatamis at mapanlinlang na pahayag na labag sa batas. Kasabay nito, kinumpirma ng SOLCOM na nasa maayos at ligtas ng kalagayan ng nawawalang Pilipino-American na si Chantal Anicoche matapos ang engkwentro sa Occidental Mindoro nitong bagong taon. Sumailalim si Anicoche sa mga medical na pagsusuri at psychological debriefing upang matiyak ang kanyang physical at mental na kondisyon. Ayon sa militar, nagtungo ito sa bansa para sa tour of duty o immersion na ginagamit naman umano ng NPA sa pagre-recruit ng kabataan at nailigtas mula sa mas malubhang kapahamakan matapos maiwan sa gitna ng sagupaan. Nitong January 8, natagpuan si Anicoche na mga tauhan ng 76 Infantry Battalion sa Sitio Mamara sa Barangay Kabakaw, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro matapos marinig ang kanyang paghingi ng saklolo habang sinasagawa ang follow-up operation. Patuloy naman pinapalakas ng SOLCOM ang kampanya laban sa CPP, NP, NDF at muling nanawagan sa mga magulang at mamamayan na maging mapatsyag laban sa mga front organization na nagra-radicalize at nag-recruit ng mga kabataan. Nilo Dagos, Abante. Okay, maraming salamat kay Nilo Dagos. So maganda ho yung panawagan po ng AFP na kung saan yung mga magulang ay talagang bantayan nyo po ng mahigpit ang inyong mga anak at wag hong magpalinlang dito po sa mga nagre-recruit sa mga eskwelahan. Pero sa kabilang banda ho mga kababayan, panawagan ko rin sa AFP na hulihin nyo ho, at siguro katuwang po ang Philippine National Police, na hulihin nyo yung mga nagkukumbinse, yung mga nagre-recruit para umanib dito po sa mga rebelding komunista na ito. Diyan ho, magposte ho kayo diyan sa sa mga universidad na talagang mataas po yung kaso ng mga pagre-recruit. Kasi 'di ba may mga aligasyon nga 'di ba yung sa Kabataan Party List at iba pang mga makakaliwang sabihin natin mga progresibo tawag ho diyan na grupo yung mga party list sa mga Kabayan Black. Ang sinasabi yan po ang ginagawang pinaka-front ho nila. So pinakamainam ho na gawin ho rito yung mga nangre-recruit na ho yan, dapat maaresto ho yan. Parang sa ho yan halimbawa, sa isang recruiter, yung sa maghanap ng trabaho o mag-OFW ka, di ba kinukumbinse na, hindi, huwag ka na dumaan sa, sa POEA o diretso na tayo. O direct tayo sa employer direkta. O ito mga babayaran mo. So panluloko ho yun Dito naman ho mga kababayan, kasi di ba napanood ko lang yung kwento ng isang ina, na talagang may mga grupo ho na sa iba't ibang mga eskwelahan. At ang pinaka-target ho rito, yung mga state universities and colleges, yung mga tinatawag na scholar ng bayan na pinapaaral ng gobyerno mula po sa buwiso natin. Taxpayers money po yan. Sila po ay talagang kumbaga na pinahangaralan
at parang sinusulsulan, binibrainwash na magalit po sa gobyerno para lumaban. Hindi po ba? Kasi talaga namang, alam mo kung ikaw naman mapapadala ka dyan sa mga ganyan, ang dali naman ho, di ba? Kasi totoo naman ho, ang dami pong pagkukulang ang gobyerno Di po ba? Alam mo, ang dami ho ng mga probinsya na hindi po nakakarating ng maayos yung tinatawag na mga basic services. Ano ho ito? Yung sa health. Marami ho lugar sa atin, nasa probinsya na kung saan may mga, wala hong health center. Walang doktor. Talagang, yung mga liblibo, tapos pupunta ka pa sa bayan na napakalayo. Wala hong matinong transportasyon. Kaya yung iba talagang namamatay na sa sakit kung ano man, di ba? Napakahirap po. So isa yan, sabi mo, kita nyo, alam nyo, magkukumbinsi, kita nyo, yung mga politiko natin, mga opisyal, bilyon-bilyon piso ang kinikita. Tapos dito tayo sa probinsya, sa lugar natin, ni walang maayos na inuming tubig ni walang health center ang dami nagugutom yung mga tao. Hindi nakakapag-aral yung mga bata. So gagalitin mo yun po, talagang marami hindi po, sabihin natin hindi po perpekto ang gobyerno, di po ba? Yun lang talagang sa tingin ko lang aking pananaw, panawagan naman natin sa AP at maging sa Philippine National Police, arestuhin nyo, imbestigahan nyo, magposte kayo ng mga tao dyan sa mga universidad na yan na mataas po yung nangyayaring recruitment. Halimbawa, kunwari, camping, immersion, kung ano, punta ka sa bundok para maramdaman mo yung buhay ng mga tao doon. Pagdating doon, kita mo, hirap na hirap mga tao ron. Tapos pagbalik mo na Maynila, yung mga politiko natin, yung mga opisyal ng gobyerno, et cetera, talagang sila po ay namumunini at talagang sila po ay namumuhay ng karangyaan sa pera ng taong bayan. So, ganun pero dapat mahuli po ito. Ito hong mga nagre-recruit na ito, illegal po ito. Tapos dadalhin nila sa bundok. Siyempre pag enkwentro yung mga sundalo, hindi naman natitingin na basta kung saan sa ito, wala na gano'n, basta pinuntahan nila enkwentro, ito, lugar to ng mga rebeldeng komunista, wala na. Pwedeng bombahin o magkaratratan dyan. Di ba, kawawa po? So sana po ay napangalagaan. Siguro yung mga magulang na mga estudyante, kapag naramdaman nyo yung inyong anak, tapos parang pabalik-balik sa bundok, siguro itimbre nyo na rin sa AFP at sa PNP para masubaybayan, di po ba? At para matigil na yung mga ganitong eksena dito po sa ating bansa, di po ba? Okay, oras na natin, mga kababayan, ay 11:39 na po ng umaga. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga issue pa rin na pinag-uusapan at napakarami po na dapat maresolba yung ating gobyerno. Dapat talagang sana po sa lalong madaling panahon ay matuldukan na ito corruption dito po sa ating bansa. Kasi alam nyo, sa mga ang dami ko na na mga nakoberan ng mga administrasyon, mga kababayan, pero dito talagang napakatindi nangyari, di ba? Sana matuldukan. Wala sa mga nakaraang administrasyon, wala pong malinis Ang dami po na mga talagang sabihin natin, sangkot po sa mga anomalya. Pero noon, maliitan lang milyon-milyon. Ngayon, bilyon. Pag sinuma mo, trilyon. Ako, Diyos ko pong buhay ito. Okay, samantala, report muna tayo. Oras natin, 11:40. Pulis Maynila na inireklamo sa panggagahasa dapat managot. Umabante sa balita. Si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Eli, nananawagan ang Liga ng mga Barangay sa Maynila na panagutin ng isang pulis Maynila na nanggahasa umano sa isang 27 anyos na babae. Base sa investigasyon, nawala ng malay ang babae sa isang bar sa Quezon City habang kasama ang pulis. Agad sinakay ng pulis ang babae sa kanyang sasakyan at dinala sa isang motel. Ayon sa presidente ng Liga ng mga Barangay sa Maynila, may tuturing na pang-aabuso sa kapangyarihan ang ginawa ng suspect. Nananawagan sila ng malalimang investigasyon sa krimen kahit pa pulis Maynila rin ang suspect.
Giit nila, wala dapat sasantuhin kahit pa kabaro nila ang suspect. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Okay, maraming salamat kay Isaiah Mirafuentes sa kanyang report. Talaga naman ganyan, biro mo, pulis ka, dapat nagbibigay ka ng proteksyon sa publiko. Tapos ikaw nang gahasa. So talagang dapat yan po'y maparusahan. At yung iba pa ng mga pulis, kasi kayo, kumbaga saan tinatawag kayong otoridad di ba? Wag ko kayong magsasamantala. At wag ko kayong gagawa ng krimen. Di po ba? Okay, samantala, oras na natin, 11:42 at OIC Regional Director ng DPWH, Mima Ropa, humarap sa Sandigan Bayan. Umabante sa balita, si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Humarap ngayong Martes sa Sandigan Bayan, 6th Division si DPWH Mima Ropa OIC Regional Director Edita Babaran bilang testigo ng prosekusyon laban sa siyam na opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito'y kaugnay ng napapatuloy na ikatlong araw ng pagdinig sa kahilingan ng mga akusado na makapagpiyansa sa kasong malversation. Ayon sa korte, magsisilbing mahalagang saksi si Babaran sa paglalatag ng ebidensya ng prosekusyon. Matatandaang kahapon ay tumistigo rin ang Chief ng Records Management Section ng DPWH Central Office na si Joan Lacerna. Habang nauna nang humarap si Attorney RJ Bernal, nauna na rin ipinahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang kahandaang tumistigo laban sa mga opisyal na sangkot ng nasabing proyekto. Ako si Charmaine Abong, Abante. Okay, yan po ang report ni Charmaine Abong. Samantala, antabayanan pa yung mga dagdag na reports at mga pagtalakay natin sa mga mainit na issue. Paalala muna, samantala, oras 11:43. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy. Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa green alert, ginawa itong yellow alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Viva! Viva! Viva, Señor Santo!
buhayang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Isang football match ang dinarayo sa bansang Nepal tuwing katapusan ng Disyembre. Pero ang football ay hindi mga tao ang kalahok, kundi mga elepante. Ang Chitwan Elephant Festival sa Sauraha, Nepal ay kakaibang atraksyon na naglalayong palakasin ang turismo sa kanilang bansa. Ang Elephant Festival ay sinasagawa sa Chitwan National Park kung saan matatagpuan ang isang malaking elephant breeding and training center. Tampok sa 3 araw na festival ang elephant football match at penalty shootout. Meron ding beauty contest at traditional na worship rituals para sa mga nambuhalang hayop. Ayon sa mga organizer, pangunahing layunin ng aktibidad ang paglapitin ang mga tao at elepante. Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at siyempre ako pa rin po inyong kabante, Eli Saludar. 11:48 na po ng umaga, samantala ito magandang panukala ho ito. At mula po ito kay Senator Raffy Tulfo na kung saan ay nais niya pong alisin ito hong travel tax sa economy class passengers. Kasi alam niyo naman ho, di ba? Siguro baka kayo mga nakasakay na ho sa aeroplano, pag economy, yun ho yung pinakamura. Di po ba? At karamihan sa mga talagang sumasakay po sa aeroplano pag economy class, talagang nagtitipid at yung hindi naman sobrang hirap, basta talagang nasa mababang klase, yun lang ho nagtitipid . So maganda ho ito at nanawagan ito pong si Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo para sa agarang pagpasa ng isang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang travel tax na ipapataw sa mga Pilipinong buwabiyahe sa economy class patungo sa anumang panig ng mundo. O halimbawa, biyahe ka, economy. Di po ba? Kasi marami po sa ating mga kababayan na kahit pa paano, di ba, nagpipilito na makapag-abroad, mamasyal, kasama yung kanilang pamilya. Kasi ho, kung dito ka naman kung domestiko, mahal din ng pamasahe. Biruin nyo, ito, nag-research ako mga kababayan kasi nakaraan pumunta ako ng Davao. Punta ka ng Davao, nasa 15,000 Ang balikan mo, pamasahe, 15,000 pataas. Tapos, di ba, Davao lang ho yan, O ito, punta ka ng Tokyo, sa Japan, 9,000 lang, okay na . Biruin nyo, ang laki ng diferensya. Kaya talagang, di ba, siguro sana yan po i-marisolba. Maganda marisolba po ito ng ating gobyerno, di po ba? At sana mabigyan po ng pansin ho ito, di po ba? So maganda ho itong panukala ni Senator Tulfo at nakasaad po sa kanyang sa kanyang panukalang batas yung Senate Bill number 88 na kung saan ay kasi patuloy na nagiging pasanin na mga pasahero sa economy class. Yung yung travel tax kasi limitado po yung budget, di po ba? So, nagtitipid ka. Kaya nga economy. Sana mapagbigyan po ito, mapagtuunan ng pansin para makatulong din po ito sa ating mga kababayan natin ng pangkaraniwan na mamaya na siyempre iba nag-abroad, limitado ang budget, makabawas po ito, di ba, sa mga sa gastusin at bababa ang gastos po sa pag-abroad, di po ba? Samantala, report tayo mga benepisyo at programa para sa solo parents tinalakay sa Valenzuela. Umabante sa balita si Abante reporter Chirk Balagtas. Abante Radyo Live Report.
Kabanting Eli nakatuon sa pagpapalawak ng benepisyo at pagpapatupad ng mga susunod na programa para sa mga solo parent families ang isinagawang talakayan ng National Council of Solo Parents o NCSP sa Valenzuela City Hall. Ayon sa NCSP, layunin nito na pagtibayin ang mga hakbang upang mas mapabuti at ang kapakanan ng mga solo parents sa bawat barangay ng iba't ibang bahagi ng bansa. Tinalakay rin ang mga planong programa ng organisasyon na nakatuon sa welfare assistance at iba pang suportang maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga solo parents households. Kasama rin sa aktibidad ang election ng NCR Local Government Unit Officers ng NCSP upang mas mapalakas ang pamumuno at mas maging maayos ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region o NCR. Ako si Cherk Balagtas, Abante. Okay, maraming salamat kay Cherk Balagtas at sa kanyang report. At samantala, nako, marami pa ho tayong mga issue na pag-uusapan pa rin. At alam niyo ho, yung mga kababayan natin, talagang mag-antabay lang ho kayo dito sa DWAR, Abante Radio, para marami ho kayo malalaman ng mga bagong balita. Samantala, halos sa 8,000, nako, nakaso ho ng dengue noong 2025 na itala sa Palawan. Umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radio Live Report. Nakapagtala ng mahigit 7,900 kaso ng dengue ang Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan noong 2025. Batay sa datos ng Vector Born Mimaropa, umabot sa 7,900 kaso na may 52 nasawi. Nangunguna ang Puerto Princesa na may 2,274 na kaso at 11 nasawi. Sinundan ng Coron na may 1,330 na kaso at 15 ang nasawi. Habang pangatlo ang Rojas na may 528 na kaso at 3 ang patay. Pinakamataas din ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa na may kabuuang 14,550 na kaso ng dengue at 86 ang nasawi. Patuloy namang hinihikayat ng DOH sa publiko, susundin ang 5S strategy upang mapit sa Mimaropa at maiwasan ng pagdami pa ng kaso ng dengue ngayong taong 2026. Ako sa Ramon Luzares, Abante. Okay, maraming salamat kay Romy Luzares at sa kanyang report. Samantala, at bukas siguro subukan natin ma-interview dyan po sa Quezon City dahil sa tumataas din po yung kaso ng dengue. At lalo na ho dyan sa aming district, District 2 sa may Quezon City. Okay, so yun po at may pag-ugnayan tayo sa epidemiology ng Quezon City. Okay, maraming salamat po sa mga sumubaybay dito po sa ating palatuntunan sa Inbox. At siyempre maraming salamat sa pangalan po ng ating mga kasama dito po sa Inbox, yung ating mga nakatuwang, ganyan din po yung ating mga reporters. Maraming salamat. Ako po inyong kaabante, Eli Saludar. At siyempre ang tabayanan mga mainit na balita sa Abante sa tanghali. Magandang araw po sa ating lahat.